Maaga pa sa umaga sa isang international airport sa Los Angeles. Ang arrival hall ay puno ng buhay. Mga pamilya na naghihintay at yumayakap sa mga mahal sa buhay, mga pasahero na nagmamadali sa customs, at mga pagod na manlalakbay na hawak ang kanilang passport pagkatapos ng mahabang lipad. Kabilang sa kanila ay isang lalaki na naka-simple hoodie, madilim na salaming pang-araw, at backpack na nakasabit lang sa balikat. Si Manny Pacquiao mismo, ang boxing legend, na naglalakbay ng walang kanyang karaniwang entourage. Nagbalik siya mula sa isang charity visit sa Asia. Pagod pero masaya. Sumali siya sa immigration line, naghihintay tulad ng lahat. Pero ang mangyayari pagkatapos ay malapit ng mag-viral. Dalawang immigration officer ang nakatayo sa likod ng counter, nagbubulungan at natatawa. Isa sa kanila ang nagtulak sa isa, itinuro ang mga suot na sapatos ni Manny na medyo luma na. Tingnan mo tong lalaki, bulong ng isa, may ngisi. Siguro isa na naman tong turista na hindi marunong mag-Ingles. Narinig ni Manny ang bawat salita. Ngumiti siya ng magalang. Nasanay na siya sa mas matitinding insulto sa buhay, pero masakit pa rin ang kawalan ng respeto. Nang sa wakas ay dumating ang kanyang turn, kinuha ng officer ang kanyang passport at halos hindi man lang tumingin. Purpose of visit, tanong nito ng tamad. Sumagot si Manny ng mahina. I live here. Returning home. Kumunot ang noo ng officer, binabalik-balik ang mga pahina ng passport. You live here. Sigurado ka? Ano ba ginagawa mo? Ang tono ay nakakuha ng tingin mula sa ibang pasahero. Nanatiling kalmado si Manny, matatag ang boses. I'm a public servant and a boxer. Nagpalitan ng tingin ang mga officer, pinipigilan ang tawa. A boxer. Nga. Sana mas magaling ka sa pagbuno kaysa sa pagpuno ng forms. Nagsimulang magulo ang pila sa likod ni Manny. Nararamdaman ng mga tao na may mali. Hindi nagtaas ng boses si Manny. Hindi siya nagmalaki. Hinintay niya lang. Pero ang ginawa niya pagkatapos, sa isang kalmadong pangungusap lang, ay baligtad na ang buong sitwasyon. Naging tahimik ang immigration hall. Humina ang ingay ng usapan habang nagsimulang maramdaman ng mga tao ang tensyon sa counter number 5. Nakaupo si Manny Pacquiao ng matyaga, kamay sa maliit niyang carry-on bag, ang kanyang kababaang loob ay nakakawala ng galit, kalmadong mata, relax na postura, walang bahid ng galit. Pero sa kabilang banda ng counter, ang mga officer ay lumalagpas na sa linya na hindi pa nila alam na magiging dahilan para mawala ang kanilang trabaho. Ang unang officer, isang matangkad na lalaki na may slick back hair at badge na si Reynolds, sumandal sa desk, pinipihit-pihit ang passport ni Manny sa daliri. So, Gillis Pack, o anuman ang pangalan mo, sabi nito ng may pang-aasar. Ano ang dala mo rito sa United States ngayon? Naghahanap ka ba ng trabaho? Tumawa ng mahina ang partner nito, si Officer Miller. Baka pupunta siya sa local youth sites para mag-box. Kumita ng kaunting pera. Nagpalitan ng hindi komportableng tingin ang ilang pasahero sa paligid. May nagbulong, alam ba nila kung sino yan? Umiti si Manny ng maliit at magalang. Sir, nakatira ako rito. Naghihintay sa labas ang asawa at mga anak ko. Itinaas ni Reynolds ang kilay. Ah! Saan ang green card mo? O isa ka sa mga dual citizen na akala mo pwede kang lumusot sa rules? Itinapon niya ang passport sa desk ng may sobrang lakas. Marahan na hinawakan ni Manny ang passport. Hindi siya nag-react. Ang kanyang kalmado ay lalong nakakainis sa mga officer, parang gusto nilang magalit siya para may dahilan silang magmalaki ng authority. Lumapit si Miller, may ngisi. Familiar ka naman. Ano ulit pangalan mo? Manny ano? Sumagot si Manny ng mahina. Manny Pacquiao. Tumawa ng malakas si Reynolds. Pacquiao. Yung boxer mula sa Pilipinas. Sige na nga. Sinabi mo bang ikaw yun? Lumakas ang tawa. Kahit ang ilang officer sa malapit ay lumingon. Isa sa kanila ay umiling na parang sinasabing, huwag mong gawin to. Pero hindi tumigil si Reynolds. Kaya sinasabi mo, milyonaryo kang boxer pero naka-economy class, isang bag lang, walang entourage. Nga. Susunod sasabihin mo kaibigan mo ang presidente. Nagsimulang mag-record ang mga tao sa likod. Itinaas ang mga phone.
May nagbulong, siya talaga yun. Si Manny Pacquiao yan. Si Jinky, nakakalabas lang sa ibang lane, napansin ang gulo at mabilis na bumalik, may pag-aalala sa mukha. Manny, ano nang nangyayari? Bago pa makasagot si Manny, itinaboy siya ni Reynolds. Ma'am, please step aside. Nagko-conduct kami ng immigration check. Kumunot ang noo ni Jinky. Asawa ko yan. Wala siyang ginawang mali. Sumagot ng malamig si Reynolds. Kami ang magdedesisyon yan. Ang tono, matalim at dismissive, ay tumama sa damdamin ng karamihan. May nagsalita, Officer, disrespectful ka. Dagdag ng isa, si Manny Pacquiao yan, senador, world champion boxer. Bahagyang nagbago ang mukha ni Miller, may bahid ng duda. Tiningnan ulit ang passport ni Manny. Sandali di. Hindi pinansin ni Reynolds. Sir, step aside. Verify namin ang identity mo. Hanggang doon, maghihintay ka. Kapansin-pansin ang pasensya ni Manny. Inilagay niya ang bag sa sahig at sinabi ng mahina, Sir, iginagalang ko ang trabaho ninyo. Pero please, walang pangangailangan ng ganitong disrespect. Tumawa si Reynolds. Disrespect. Akala mo pwede mo akong turuan tungkol sa respeto. Nasa linya ko ka, sa sahig ko at sasagutin mo ang tanong ko. Ang mga salita ay umalinggaw-ngaw. Kahit si Miller ay mukhang hindi na komportable. Punong-puno ng frustration ang mata ni Jinky. Manny, tara na lang, bulong niya. Pero umiling si Manny. Hindi, honey. Wala tayong ginawang mali. Kung aalis tayo ngayon, parang tinanggap natin na mali tayo. Matatag pero kalmado ang boses niya. Ang tono ng isang lalaki na nakaharap sa mga champion sa ring at sa mga kawalan ng hustisya sa buhay. Mabigat ang katahimikan na sumunod. Biglang napansin ni Reynolds na kalahati ng mga tao sa paligid ay nagre-record. May mga live stream pa. Sir, huling beses ko, sabi ni Reynolds sa nakakagat ng ngipin. Step aside o tatawagin ko ang security. Tumuwid si Manny, hindi natitinag ang kalmado. Gawin ninyo ang dapat ninyong gawin, officer. Susunod ako ng buo, pero isa lang ang hihingin ko. Tratuhin ninyo ng may respeto ang bawat manlalakbay. Hindi ninyo alam ang kwento nila. Ang boses niya ay umabot sa buong hall. Ang tahimik na dignidad sa mga salita ay mas malakas kaysa sa suntok. Sa unang pagkakataon, nagdalawang isip si Reynolds. Wala nang tawa. Tense, awkward, at exposed ang buong kwarto. Lumapit si Miller ng bahagya, hindi sigurado. Tapos, parang sa tamang oras, may babaeng nasa ibang counter ang napahalinghing. Oh is by God, sabi niya, binuksan ang video sa phone. Siya nga. Tingnan ninyo. Ipinakita niya ang clip ng huling charity event ni Manny. Parehong jacket, parehong ngiti. Kumalat ang balita ng mabilis. Lumakas ang bulungan ng crowd. Si Manny Pacquiao yan, senador mula sa Pilipinas. Ang boxing legend. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Reynolds, nawala ang kulay sa mukha. Doon niya na-realize. Ang lalaking inasar, ininsulto, at indisrespect niya ay isa sa pinakamamahal na atleta sa mundo. Tahimik na nakatayo si Manny, matatag ang mata, walang pagmamalaki, walang ngisi, nanonood lang. Nakita mo na ba ang isang tao na inabuso ng authority pero nanatiling kalmado tulad ni Manny? Comment sa baba. At sabihin mo rin kung saang bansa ka nanonood ng kwentong ito. Mahal namin makita ang viewers namin mula sa buong mundo. Ngayon, ang immigration hall ay parang bagyo ng bulungan at flashing phone cameras. Ang mga pasaherong dating nainip ay ngayon ay nagre-record ng bawat segundo, mukha nila na ilawan ng screens. Sa gitna ng lahat, nakatayo si Manny Pacquiao, kalmado, tahimik at hindi natitinag. Sa harap niya, si Officer Reynolds ay hindi mapakali, na-realize na malaking pagkakamali ang nagawa niya. Ang partner niyang si Officer Miller ay lumapit at bumulong, Chris, siguro siya talaga. Tingnan mo to. Ipinakita niya ang picture ni Manny na may championship belts, katabi ng mga presidente at world leaders. Kumunot si Reynolds, itinaboy. Wala akong pakialam kung sino siya. Lahat sinusuri. Pero kulang na sa yabang ang boses niya. Defensive na ito. Si Jinky, asawa ni Manny, ay nakatayo malapit, hawak ang passport, mata sa asawa.
Ang mga anak nila sa labas ng linya ay mukhang nalilito at takot. Mama, bakit galit sila kay Papa? Bulong ng bunso. Yumuko si Jinky, pinilit ng umiti. Okay lang, baby. Nag-uusap lang sila ni Papa. Pero sa loob, mabilis ang tibok ng puso niya. Nakita na niya si Manny na humarap sa kalaban sa ring. Pero iba to, public humiliation to. Bahagyang lumingon si Manny sa mga anak, tapos bumalik sa officer. Sir, sabi niya ng pantay, binigay ko na lahat ng hiniling ninyo. Passport, VA, declaration form, ano pa ang kailangan? Naka-cross arm si Reynolds. Ako ang magdedesisyon kung tapos na ang check. Ang pasensya ni Manny, kahit kapansin-pansin, ay nagsimulang maubos, pero sa halip na mag-react, huminga siya ng malalim. Pwede ninyong i-check, sir, pero please wag ninyo akong kausapin na parang hindi tao. Napatigil ang pila. Kahit si Miller ay tumingin sa ibang lugar. Walang sigawan, walang galit, puro tahimik na dignidad, at yon ang nagpansin sa lahat. Tapos, parang para mabawi ang kontrol, itinaas ni Reynolds ang boses. Are you questioning the authority? Hindi gumalaw si Manny. Nanatiling mahina ang tono. Hindi po, sir. Hinihiling ko lang na gamitin ninyo ng maayos. Ang isang pangungusap na iyon ay tumama ng malakas. Natahimik ulit ang hall. Namula si Reynolds. Kumilos ang kamay niya malapit sa radio. Enough, sigaw niya. Step aside. Secondary inspection ka. Sumulong si Jinky. Sobra na to, wala siyang ginawang mali. Ma'am, stand back, sigaw ni Reynolds. Nanginginig na ang boses ni Jinky, galit halo takot. Huwag mong kausapin ng ganyan ang asawa ko. Mas binantayan na ng ibang officers. May nagbulong, si Manny Pacquiao yan. Malapit na tayong mapag-usapan sa balita. Kumalat ang bulungan. May sumigaw, senador siya. Kinakatawan niya ang bansa niya. Hindi ninyo pwedeng tratuhin ng ganyan. Marahang itinaas ni Manny ang kamay, senyales para maging kalmado. Please, walang sigawan. Huwag nating gawing gulo to. Ang simpleng galaw na iyon, mapagkumbaba at magalang, ay lalong nanalo sa crowd. Nagsalubong ang panga ni Reynolds. Nawawala na ang kontrol niya, alam niya iyon. Sir, kung hindi ka lilipat ngayon, ako, natigilan siya. Ang kamay niya ay malapit sa belt kung saan ang radio at holster. Ang biglaang galaw ay nagpasinghap sa ilan. Ho, sabi ng isang bystander. Wala siyang ginagawa. Bakit ka humahawak sa belt? Nag-zoom in ang mga phone. Nanlaki ang mata ni Miller. Chris, tigilan mo, bulong niya. Pero si Reynolds, dahil sa pride at hiya, ay sumigaw ulit. I said, step aside. Nagsimulang umiyak ang mga anak ni Manny. Nanginginig ang kamay ni Jinky habang yakap-yakap sila. Pero sa gitna ng lahat, nakatayo ng matatag si Manny, kalmado, sentro, ang imahe ng kontrol. Marahan niyang inilagay ang bag sa sahig, kita ang mga kamay. Sir, hindi ako lumalaban, pero hindi ko papayagang disrespect ninyo ako o ang pamilya ko. Legal akong dumating dito. Sinunod ko ang bawat rule. Lumakas ang boses niya ngayon, hindi malakas, pero makapangyarihan. May authority kayo, pero wala kayong karapatang abusuhin yon. Sumabog ang crowd, hindi sa gulo, kundi sa palakpakan. Ang tunog ay umalinggaw sa immigration hall, dosenang tao ang pumapalakpak at sumisigaw ng cheer. Natigilan si Reynolds. Hindi pa siya nakaranas ng ganito, hindi sa galit, kundi sa katotohanan. Lumapit ang airport supervisor na naaakit ng ingay. Ano nang nangyayari rito? Tanong niya nang may demand. Agad itinuro ni Miller. Sir, may misunderstanding. Ito pong tao, si Manny Pacquiao to. Nanlaki ang mata ng supervisor. Ano? Senator Pacquiao. Lumunok ng malakas si Reynolds, na-realize ang bigat ng ginawa. Hindi ko alam di. Pinutol siya ng supervisor ng matalim. Hindi mo alam? Baka dapat matuto kang tratuhin ng may basic respect ang bawat manlalakbay, kahit sino pa sila. Ang mga salita ay tumago sa tensyon tulad ng talim. Ibaba ni Reynolds ang tingin. Matagal na tiningnan siya ni Manny, tapos sinabi ng mahina, Sir, pinapatawad kita, pero tandaan mo to, hindi ang titles ang nagde-define ng respeto. Ang pagiging tao ang nagde-define nito.
Ang linya na yon ay nagpatahimik sa hall. Kinuha ng mga kamera ang bawat salita. Humina ng dahan-dahan ang palakpakan, pinalitan ng bulungang kumakalat tulad ng lumalaking alon. Sa una, bulungan lang, curious, hindi sigurado. Tapos isang malinaw na boses ang tumaas. Wait, si Manny Pacquiao yan? Lumiko ang mga ulo. May napahalinghing sa likod. Si Manny Pacquiao, ang world champion. Sa ilang segundo, kumalat ang pangalan. Ang mga pasaherong walang kaalam-alam biglang itinaas ang phone para mag-record. Isang grupo ng mga kabataan sa likod ay nagbukas ng YouTube clips ng legendary fights niya. Parehong kalmadong mukha, parehong humble ng ngiti. Nagbago ang energy ng crowd mula sa pagkalito patungo sa disbelief, tapos sa galit. Paano nila siya tratuhin ng ganyan? Senador siya. National hero yan. Pero sa gitna ng lahat, nanatiling composed si Manny. Kamay pa rin sa gilid, bag sa paanan. Walang galit, walang yabang, puro tahimik na lakas. Sa kabilang counter, nanigas ang panga ni Reynolds. Nawala na ang authority niya, pinalitan ng hiya. Si Miller ay maputla at tahimik, mata sa pagitan ni Manny at ng lumalaking saksi. Tumingin si Manny sa paligid. Nagbubulungan, nagre-record, nagtuturo ang mga tao. May ilan na sumigaw, "We love you, champ. Hindi mo deserve yan." Pero marahang itinaas ni Manny ang kamay. Please, lahat, maging kalmado. Ang simpleng galaw na iyon, matatag, magalang, tahimik, ay nagpatahimik sa dosenang tao agad. Hindi ang fame ang nag-utos ng katahimikan. Ang dignidad. Pero hindi tumigil ang bulungan. Isang teenage boy sa harap ay nakatitig kay Manny, halatang amazed. Siya iyon, bulong niya sa kaibigan. Siya yung nagtayo ng hospital para sa mahihirap na bata sa atin. Dagdag ng isa, hindi lang boxer siya. Senador siya. Tumutulong sa tao. Paano nila siya tratuhin na parang kriminal? Lumapot ang tensyon. Nararamdaman ng mga officer ang bigat ng daan-daang mata. Bawat kamera ay nakatutok sa kanila. Nilinis ni Reynolds ang lalamunan at sinubukang maging matatag ulit. Lahat, please ilagay ang phones. Secure area 2. Pero walang sumunod. May babaeng sumigaw ng malakas, hindi officer. Magre-record kami. Nakita namin kung paano ninyo siya tratuhin bago ninyo i-check ang V niya. Namula si Reynolds. Interfering kayo sa federal process. Inilagay ni Miller ang kamay sa braso niya. Chris, tigilan mo. Tigilan mo na ang pagsasalita. Hawak na ni Jinky ang kamay ng asawa. Nanginginig pa rin siya pero proud. Nanginginig ang boses niya nang sabihin, Manny, tara na siguro. Pero bahagyang umiling si Manny. Hindi, love. Hindi tayo tatakbo. Mananatili tayo hanggang magawa to ng tama. Kalmado pero matatag ang tono, tahimik na pahayag ng lakas na mararamdaman ng lahat. Tapos may hindi inaasahan. Lumapit ang teenage boy na nakakilala kay Manny, hawak ang phone. Sa screen ay picture ni Manny sa suit, naghahakbang kamay sa vice president. Sir, ikaw ba to? Umiti ng mahina si Manny. Ako yan. Agad nag-react ang crowd. May napahalinghing, may pumalakpak. Kahit si Miller ay ibinaba ang ulo, na-realize kung gaano kalayo ang nilampasan nila. Pero si Reynolds, ayaw pa ring bitawan ang pride, ay bumulong. Hindi naman nagbabago yon. Dahan-dahang lumingon si Manny sa kanya, tinitingnan ang mata. Tama ka, sabi niya ng mahina. Hindi nagbabago. Dahil ang respeto ay hindi tungkol sa kung sino ang tao. Tungkol ito sa kung sino ka. Ang mga salita ay tumama tulad ng kidlat. Mahina pero hindi maikakaila. Bumulong si Miller, Chris, tapos na tayo rito. Pero bago pa sila makagalaw, lumapit ang isa pang officer, isang supervisor mula sa malapit na gate na nakakita ng live stream sa social media. Nag-crackle ang radio niya nang dumating. Ano nang nangyayari rito? Tumuwid si Reynolds. Routine check, sir. Kumunot ang supervisor. Routine check. Si Senator Manny Pacquiao to, may tawag na galing sa department. Ano nang ginawa ninyo? Nawala ang kulay sa mukha ni Reynolds. Tiningnan niya si Manny, tapos ang kamera na nagre-record pa rin, tapos bumalik sa supervisor.
Sinusunod ko lang ang protocol. Matigas ang tingin ng supervisor. Ang protocol ay hindi kasama ang pang-aapi. Marahang itinaas ni Manny ang kamay. Sir, please. Walang kailangang gulo. Gusto ko lang umuwi sa pamilya ko. Ang simpleng pangungusap na iyon, sobrang tao, ay nagpatahimik sa buong crowd. Lumilingon ang supervisor kay Manny ng may respeto. Sa ngalan ng department na ito, sir, humihingi po ako ng paumanhin. Tumango si Manny ng mahina. Salamat. Isa lang ang ipinapangako ko na walang ibang tratuhin ng ganito ulit. Doon nagsimulang humupa ang tensyon. Tahimik na naghiwalay ang crowd, nagbigay daan kay Manny at pamilya. Dosenang phone ang sumunod sa bawat hakbang niya. Hindi galit, hindi mapaghiganti, puro kalmado, proud at hindi nabali. Sa likod niya, nanatiling nakatayo si Reynolds, nanonood kay Manny na lumayo. Sa bawat hakbang, lumulubog ang realidad ng ginawa niya. Sa loob ng ilang minuto, kumalat ang footage sa social media. Mga clip na pinamagatang Manny Pacquiao disrespected at Dades ay kumakalat sa lahat ng platform. Hindi lang tungkol sa fame ang kwento. Tungkol ito sa kababaang loob na talo ang yabang. Kung ikaw ay nasa crowd na iyon, magre-record ka ba o lalagapak ka para ipagtanggol si Manny ng personal? Sabihin mo sa comment kung ano ang gagawin mo. Ang tunog ng mga kamera na nagkiklik ay nanatili sa hangin habang nakatayo si Manny Pacquiao malapit sa inspection counter. Ang kalmadong presensya niya ay nag-uutos ng atensyon ng bawat tao sa immigration hall. Mahigpit na hawak ni Jinky ang kamay niya, mata pa ring may kislap ng emosyon. Ang mga anak nila, ngayon ay kasama na ng airport staff, ay nanonood mula sa malayo, nag-aalala pero proud. Ang senior supervisor na sumagip kanina ay nakatayo sa tabi ni Manny, halatang nahihiya sa kung gaano kalayo ang narating ng bagay. Pero si Officer Reynolds, na mukhang sugatan pa rin ang pride, ay hindi mapigilan ang bibig. Bumulong siya ng sapat para marinig ng malapit. Celebrity man o hindi, akala ng mga katulad niya pwede silang makalusot sa lahat. Ang mga salita ay tumago sa hangin. Natahimik ulit ang nagbubulungang crowd. Kahit si Miller ay tiningnan siya ng hindi makapaniwala. Chris, sabi ni Miller ng mahina. Tigilan mo. Tigilan mo na ang pagsasalita. Pero itinaboy ni Reynolds. Ano? Sinasabi ko lang ang totoo. Akala ng mga sikat na iyan hindi sila matatanggal. Agad nagbago ang mood ng crowd mula sa simpatya patungo sa galit. Tumaas ang mga boses sa hall. Out of line ka. Wala siyang ginawa. Magalang siya buong oras. Huminga ng malalim si Manny. Pwede niyang baliwalain. Pwede siyang umalis at hayaan ang mga kamera sa buong mundo ang magsalita para sa kanya. Pero may nagising sa loob niya. Ang fighting spirit na hindi kailangan ng kamao para mag-iwan ng impact. Lumingon siya ng buo kay Reynolds. Sinubukan ng officer na iwasan ang tingin. Pero ang tahimik na lakas ni Manny ay imposibleng iwasan. Officer, simula ni Manny, kalmado ang boses pero sapat na bigat para magnakaw ng buong kwarto. Sabi mo, mga katulad ko akala pwede makalusot sa lahat. Ano ba talaga ang ibig mong sabihin doon? Napakurap si Reynolds, nagulat. Hindi ko ibig sabihin. Itinaas ni Manny ang kamay. Ibig mong sabihin dahil iba ako, dahil sa pinanggalingan ko o sa itsura ko. Akala mo mas mababa ako. Akala mo pwede mo akong kausapin kahit ano. Walang sumagot si Reynolds. Mabigat ang katahimikan. Tumingin siya sa paligid sa nanonood na crowd. Lahat tayo rito, manlalakbay, officer, manggagawa, pareho tayong may dignidad. Walang mas mataas sa isa't isa. Nakatayo ng nagyelo ang crowd, nakikinig sa bawat salita. Kahit ang airport supervisor ay mukhang naantig. Lumingon ulit si Manny kay Reynolds. May authority ka, at sa kapangyarihang iyan, pwede mong itaas ang tao o durugin ang diwa nila. Ngayon, pinili mo ang pangalawa, pero hindi na kailangang ganun palagi. Nanginginig ang lalamunan ni Reynolds. Maputla na ang mukha niya na dating matapang. Nagpatuloy si Manny, matatag ang boses pero makapangyarihan. Hindi ako galit, officer. Disappointed ako. Hindi para sa sarili ko, kundi para sa bawat taong walang kamera na nagre-record kapag ganito ang trato sa kanila. Sumang-ayon ang crowd sa bulungan. May ilan na pumalakpak ng mahina.
Bahagyang tumingin pababa si Manny, nag-iisip tapos nagsalita ng mas malakas. Malinaw, matatag, umalingaw sa hall. Ang respeto ay hindi dapat depende sa passport. Ang hustisya ay hindi dapat depende sa mukha. At ang kabaitan ay hindi dapat depende sa title. Tumama ang linya tulad ng kidlat. Dosenang phone ang nakakuha ng perpekto. Punong-puno ng pride ang mata ni Jinky. Ang mga anak nila mula sa kabilang kwarto ay nanonood sa ama na nagsasalita, hindi bilang boxer o senador, kundi bilang lalaki ng prinsipyo. Sinubukan ni Reynolds na makahanap ng salita, bahagyang pumiyok ang boses. Hindi ko po sinasadyang ma-offend kayo, sir. Umiti ng mahina si Manny. Kung ganun, matuto tayong pareho rito. Ako, pasensya. Ikaw, kababaang loob. Sumabog ulit ang mahinang palakpakan sa crowd. May tumango, may nagbulong ng amen. Kahit si Officer Miller ay nag-alis ng cap, bahagyang yumuko patungo kay Manny. Sir, sorry po sa lahat. Inabot ni Manny ang kamay at nag-shake. Salamat. Lahat tayo nagkakamali. Ang mahalaga ay ano ang ginagawa natin pagkatapos. Simpleng galaw pero mas malakas kaysa sa kahit anong argumento. Natigilan si Reynolds, sa wakas ay nabali ang matigas niyang pride sa hiya. Lumapit ang supervisor sa kanya, matigas ang boses. Officer Reynolds, relieve ka na ng duty pansamantala. Mag-report ka sa EUF agad. Hindi nagmalaki si Reynolds. Tumango lang, mata pababa. Pero nakita yon ni Manny, itinaas ang kamay. Sir, please huwag ninyong sirain ang buhay niya dahil dito. Hayaan ninyong mag-isip siya, hindi magdusa. Lahat deserve ng second chance. Nagdalawang isip ang supervisor tapos tumango ng dahan-dahan. Naiintindihan, Senator. Humupa ang tensyon sa hall. Lumingon si Manny sa crowd. Sa lahat dito, salamat. Hindi sa pagre-record, kundi sa pagmamalasakit. Nagbabago ang mundo kapag nagbibigay pansin ang tao. Umalingaw-ngaw ang palakpakan ngayon, malakas, emosyonal at totoo. Pumalakpak ang mga pasahero. Tumango ng may respeto ang airport staff. Kahit ilang security officer ay ngumiti ng mahina. Lumapit si Jinky at bumulong, maganda ang paghawak mo rito. Ngumiti si Manny. Minsan ang pinakamalaking laban ay hindi sa ring. Habang naglalakad sila patungo sa exit, sumusunod ang mga kamera, pero walang nagtulak o nag-crowd. Hindi celebrity moment. Moment ng pagkatao. Sa likod nila, bumagsak ng malakas si Reynolds sa upuan sa desk, nakatitig sa kamay. Inilagay ni Miller ang kamay sa balikat. Narinig mo siya. Matuto ka rito. Tumango ng dahan-dahan si Reynolds, bumulong, gagawin ko. Sa oras na makarating sila sa airport doors, alam na ng mundo sa labas ang nangyari. Lumampas na ang kwento sa dingding ng airport at kumakalat sa social media, hindi bilang chismis, kundi bilang aral. Biglang bumukas ang automatic doors ng immigration hall, pumasok ang malamig na hangin ng umaga. Pero bago pa makalabas si Manny at pamilya, may matigas na boses na tumawag sa likod. Senator Pacquiao, please wait. Kalmadong lumingon si Manny. Mabilis na lumapit ang isang matangkad na lalaki na naka-navy uniform. Si Captain Douglas, head ng Airport Immigration Operations. Mabilis ang hakbang, halo ng concern at urgency ang mukha. Sumusunod ang ilang officer, kabilang ang isa na agad nakakilala kay Manny at natigilan. Sir, kakadating ko lang ng report, sabi ni Captain Douglas, bahagyang hingal. At nakita ko ang footage na kumakalat online. Personal akong lumapit para humingi ng paumanhin sa nangyari. Tumango ng magalang si Manny. Okay lang po, sir. Na-resolve na po natin. Pero umiling si Douglas. Hindi, Senator. Hindi katanggap-tanggap ang nangyari sa inyo. Sinusuportahan ng training ang aming officers na itaguyod ang batas at tratuhin ng may respeto ang bawat tao. Ngayon, nabigo kami sa pareho. Sa likod niya, nakatayo sa atensyon sina Officer Reynolds at Officer Miller, malamig ang mukha. Mukhang hindi kumukurap si Reynolds sa loob ng ilang minuto. Ang bigat ng ginawa at ng milyon-milyong nanonood online ay parang unos sa ulo niya. Lumilingon si Douglas sa kanila, malamig ang boses. Naiintindihan ba ninyo ang ginawa ninyo? Hindi lang traveler ang ininsulto ninyo. Ininsulto ninyo ang isang national figure at ang buong department namin.
Yumuko si Miller. Sir, alam ko po. Ako po ang may full responsibility sa parte ko. Dapat mas maaga ko itinigil. Sinubukan magsalita si Reynolds, nanginginig ang boses. Sir, hindi ko po alam kung sino siya. Tinitigan siya ni Douglas. Yon mismo ang problema. Hindi mo kailangang malaman kung sino ang tao para tratuhin siya ng maayos. Matigas na tumama ang linya. Nagsimulang mag-snap ng photos ang mga reporter na dumating. Na-alert na ang airport EC team na may viral scandal na nagaganap sa real time. Nakita ni Manny kung saan patungo to, public humiliation, career-ending punishment. Pero hindi yon ang gusto niya. Sumulong siya, marahang inilagay ang kamay sa braso ni Douglas. Sir, please. Nagkamali sila. Pinatawad ko na po sila. Nagdalawang isip si Douglas. Senator, with all due respect, seryosong bagay to, may consequences. Tumango si Manny. Dapat may accountability, pero ang parusa lang ay hindi nagbabago ng puso. Ang pag-unawa lang ang nagbabago. Napakurap si Reynolds, nagulat na ang lalaking ininsulto niya ay nagsasalita para sa kanya. Lumingon si Manny sa dalawang officer. Pareho kayong naka-uniform na simbolo ng service at protection. May tungkulin kayo na deserve ng respeto, pero dapat mutual ang respeto na yon. Kapag nakakita kayo ng ibang itsura o ibang accent, huwag kayong mag-assume na mas mababa sila. Hindi ninyo alam ang kwento nila. Bahagyang nanginginig ang labi ni Reynolds. Sorry po talaga, sir. Tumango ng maliit si Manny. Salamat. Hayaan nating maging simula ng mas maganda ang apology na iyan. Matagal na walang nagsalita. Ang crowd na sumusunod mula sa malayo ay nanonood hindi bilang confrontation, kundi bilang moment ng reconciliation. Lumapit si Jinky, proud na hawak ang braso ng asawa. Kaya ka nire-respeto ng tao, Manny, bulong niya. Umiti ng mahina si Manny. Lumalago ang respeto kapag tayo muna ang nagbibigay nito. Tumuwid si Captain Douglas at humarap sa crowd. Ladies and gentlemen, sabi niya ng malakas. Sa ngalan ng United States Immigration Department, humihingi po ako ng paumanhin kay Senator Manny Pacquiao at pamilya para sa pag-ugali ng mga officers na ito. Agad pong gagawin ang disciplinary action. Pero higit sa lahat, magsisimula kami ng retraining sa bawat officer sa ilalim ng command ko para siguraduhin na hindi na maulit to. Kumalat ang palakpakan sa hall. May ilan na sumigaw ng cheer, pero itinaas ulit ni Manny ang kamay para maging tahimik. Captain, kung pwede po. Tumango ng may respeto si Douglas. Lumingon si Manny sa mga kamera, kalmado pero resolute ang boses. Hindi ito tungkol sa akin. Tungkol ito sa bawat manlalakbay na hinusgahan bago pa maunawaan. Galing tayo sa iba't ibang bansa, pero iisa ang karapatan natin, ang tratuhin ng may dignidad. Ang mga salita ay tumagos ng malalim, tumagos sa ingay ng kamera at bulungan. Dumating ako rito sa bansang ito noon na wala akong dala. Nagtrabaho ako ng mahirap. Natuto. At binigyan ako ng oportunidad. Yon ang nagpapaganda sa bansang ito. Hindi ang kapangyarihan kundi ang pagiging patas. Naniniwala ako sa hustisya, pero pati sa pagpapatawad. Kaya hinihiling ko sa lahat na nanonood nito, matuto tayo rito, hindi magalit rito. Natahimik ulit ang hall. Bawat phone ay nagre-record. Malapit nang maglakbay ang footage sa buong mundo. Isang mahinahong lalaki na nagtuturo sa mundo tungkol sa respeto at grace. Tumango ng dahan-dahan si Douglas. May salita ko, Senator. Matatandaan to, hindi lang bilang insidente, kundi bilang aral. Ngumiti si Manny. Yon lang ang hiling ko. Tapos, parang sa instinto, lumingon ulit kay Reynolds. Mukhang gusto nang mawala ng officer, mabigat na ang uniform sa hiya. Officer, sabi ni Manny ng mahina. Ayaw kong mawala ang trabaho mo. Gusto ko matandaan mo ang moment na to dahil balang araw, makakaharap mo ang iba na mukha o accent katulad ko at tratuhin mo sila ng may kabaitan. Mas mahalaga yon sa akin kaysa sa kahit anong apology. Lumunok ng malakas si Reynolds, halos bulong ang boses. May salita ko po, sir. Inabot ni Manny ang kamay. Hindi inaasahan ang galaw na iyon kaya nagdalawang isip ang officer bago tanggapin.
Nang tanggapin na, may pumalakpak ng mahina, simbolo ng redemption kaysa pagkatalo. Huminga si Douglas ng mahina, may bahagyang ngiti. Senator, ginawa mo iyong maaaring maging skandal sa isang bagay na may saysay. Tumawa ng mahina si Manny. Minsan hindi kailangan ng mundo ng isa pang laban. Kailangan ito ng paalala. Habang sila at ang pamilya ay tuluyang naglalakad palayo, naghiwalay ulit ang crowd. Tumango ng may respeto ang mga estranghero, may nagsalute, may nagbulong lang ng pangalan niya. Malapit sa exit, may batang babae na humila sa manggas ng nanay. Mama, sino yung lalaki? Umiti ng mahina ang nanay. Isang taong lumalaban para sa tao, hindi sa kamao, kundi sa puso. Bahagyang lumingon si Manny, narinig. Umiti siya at nagbigay ng mahinang wave sa bata. Ang moment na iyon ay perpektong nakuha kung ano ang sasabihin ng mga headline kinabukasan. Manny Pacquiao nagtuturo sa mundo ng aral sa dignidad. Kahit ang mga kritiko niya ay pumalakpak. Kinabukasan, nakita na ng mundo. Kumalat ang clicks ng insidente sa social media. Milyon-milyong views sa loob ng oras. Puno ng headlines ang newsfeed sa bawat wika. Grace Under Fire ni Manny Pacquiao ay nag-viral. Senator Pacquiao nagtuturo ng aral sa respeto. Muli nanalo ang kababaang loob. Mula Los Angeles hanggang Manila. Mula New York hanggang Nairobi, hindi mapigilan ng mundo ang pag-uusap tungkol dito. Ipinakita ng video ang lahat. Ang confrontation, ang insulto, ang tahimik na pasensya, at sa wakas ang makapangyarihang moment ng patawarin ni Manny ang mismong officer na nang-asar sa kanya. Pero higit sa eksena, ang mga salita ni Manny ang pinakamatindi ang tumama. Ang respeto ay hindi dapat depende sa passport. Ang hustisya ay hindi dapat depende sa mukha. Naging global quote yon overnight, repost ng celebrities, activists, teachers, at kahit police departments. Nag-trend ng mga araw ang hashtags tulad ng #RespectFirst at #WeRequal. Samantala, sa Immigration Office, nagsimula ang internal investigations. Nakipagkita si Captain Douglas sa higher authorities para pag-usapan ang bagong policies sa officer training. Hindi dahil hiniling ni Manny, kundi dahil naging simbolo ang moment ng kung ano dapat ang pagbabago. Pansamantalang sinuspinde sina Reynolds at Miller habang nagpapatuloy ang investigasyon. Nagkampo ang mga reporter sa labas ng airport para sa comment, pero tumanggi si Manny na makipag-usap agad sa press. Ayaw kong magdagdag ng gasolina sa galit, sabi niya kay Jinky habang magkasama sila sa living room kinagabihan. Sigaw na ng tao online sa mga officer. Umiti ng mahina si Jinky. Kung ganun, sabihin mo iyon, love. Gamitin mo ang boses mo. At ginawa niya. Nang gabing yon, nag-post si Manny ng simpleng video sa social media accounts niya. Nakaupo siya sa dining table, naka-casual shirt, walang entourage, walang lighting setup, siya lang at sincerity. Nagsimula siya, hello mga kaibigan. Nakita ko ang mga video na kumakalat at gusto kong pasalamatan kayo sa inyong pagmamahal at suporta. Pero gusto kong ipaalala ang isang mahalagang bagay. Ang nangyari sa akin ay hindi tungkol sa fame o status. Tungkol ito sa respeto. Huminto siya, matatag ang mata, kalmado at heartfelt ang tono. Maraming tao ang nakararanas ng diskriminasyon araw-araw, at wala silang kamera o milyon-milyong followers. Ako lang ang nakuha sa video, pero marami pang iba na deserve din ng parehong dignidad. Agad bumaha ang comments. Libu-libong mensahe mula sa buong mundo. Respect from Brazil. Nanonood mula Canada. Pinaiyak mo ako. Mula sa Pilipinas, proud kami sa'yo, Sham. Nagpatuloy si Manny. Sa mga officer na kasali, wala akong galit. Lahat tayo nagkakamali. Ang mahalaga ay ano ang natutunan natin rito. Naniniwala ako na pwedeng magbago ang tao. Sana maalaala natin lahat, naka-uniform man o hindi, na mas malakas ang kabaitan kaysa pride. Tinapos niya sa mensahe na malapit nang umikot sa mundo. Walang dapat husgahan batay sa itsura. Igalang ang lahat dahil bawat taong makikita mo ay may sariling hindi nakikitang laban. Sa loob ng oras, umabot sa 10-10 milyon ang views ng post, kahit major news outlets ay pinuri ang response niya bilang masterclass sa leadership at humility. Sa Manila, naglabas ng statements ang government officials na pumupuri sa grace ni Manny. Sa mga paaralan,
ipinapakita ng teachers ang video para pag-usapan ang respeto at equality. Sa Evigis, tahimik na nag-update ang airport authorities ng training manuals nila na may bagong section sa bias awareness at dignity in service. Sa airport, nanonood si Reynolds ng video mag-isa sa break room. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, talagang humbled siya. Inalis niya ang badge, tinitingnan ito ng matagal bago bumulong, mas mabuting tao siya kaysa sa magiging ako. Pumasok ng tahimik si Miller. Pinatawad ka niya, Chris. May ibig sabihin yon. Huwag sayangin. Tumango ng dahan-dahan si Reynolds. Hindi ko gagawin. Ilang linggo pagkatapos, dumating ang sulat sa bahay ni Manny. Handwritten, maingat na nakatupi at nilagdaan ng parehong officer. Senator Pacquiao, gusto po naming pasalamatan kayo, hindi lang sa pagpapatawad, kundi sa aral na ibinigay ninyo. Pareho po kaming nag-enroll sa community service programs bilang parte ng retraining. Sinusubukan po naming maging uri ng officer na pinaniniwalaan ninyo na kaya namin. Binago ninyo po kami. Si Reynolds at Al Miller. Mumiti si Manny habang binabasa ng malakas kay Jinky. Tingnan mo, sabi niya ng mahina. Ang pagpapatawad ay mas magandang tanim kaysa galit. Nang gabing yon, lumabas si Manny para sa tahimik na jog sa neighborhood. Walang kamera, walang guard. Tunog lang ng yapak sa malamig na hangin. Habang tumatakbo, may dumaan na lalaki na nakakilala at sumigaw, "We love you, champ." Salamat sa pagpapakita sa mundo kung ano talaga ang tunay na lakas. Lumingon si Manny, umiti at nag-wave pabalik. Para sa kanya, hindi tungkol sa pag-viral. Hindi tungkol sa headlines o palakpakan. Tungkol ito sa mas simple, paniniwala na pwedeng maging mas mabuti ang mundo. Isang kilos ng respeto sa bawat oras. Kung naniniwala ka sa respeto at equality, type respect sa comments. Punuin natin ang mundo ng kabaitan.